Kilalanin natin si Maria, isang ina na may 4 na anak, nakatira sa isang maliit na bahay sa Barangay Trancabay, Laguna. Tulad ng maraming kababaihan sa Pilipinas, araw-araw niyang hinaharap ang hamon ng buhay, dala ang pag-asang maiangat ang pamilya mula sa kahirapan. Bilang isang ordinaryong manggagawa, madalas kapos ang kinikita ni Maria, at dahil sa kawalan ng akses sa pondo at oportunidad, limitado ang kanyang kakayahang magsimula ng sariling kabuhayan. Ito ang realidad ng libu-libong kababaihang Pilipino. Malakas, masipag, ngunit walang sapat na suportang pinansyal. Hanggang isang araw, tinulungan siya ng kanyang kapitbahay para sumali sa isang microfinance. Ipinaliwanag dito kung paano makakatulong ang maliliit na pautang para makapagsimula siya ng negosyo at magkaroon ng mas maayos na hinaharap. At dito nagsimulang magbago ang buhay ni Maria kasama ang kanyang pamilya. Sa tulong ng microfinance, nakakakuha si Maria ng puhunan para simulan ang maliit na negosyo at pagbebenta ng mga produkto mula sa sariling kamay at sipag. Dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbabago. Lumalakas ang kanyang kumpiyansa, lumalawak ang kanyang kaalaman, at higit sa lahat, nagkakaroon siya ng kontrol sa sariling kinabukasan. Ang microfinance ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon, lakas ng loob, at pagkilala sa kakayahan ng kababaihan. Ngayon, mas maayos ang daloy ng kita ni Maria. Nakapag-aaral na ng maayos ang kanyang mga anak, mas masustansya na ang pagkain na nasa hapagkainan, at mas payapa ang kanilang buhay. Ito ang tunay na epekto ng microfinance. Pagbabagong nagsisimula sa isang babae, ngunit umaabot sa pamilya, komunidad at buong lipunan. At hindi naglaon ay nabigyan ng pagkakataon si Maria na makapag-attend ng livelihood training sa CARD, kung saan malaking naitulong nito para mahubog pa ang kanyang kaalaman sa paghahanap buhay sa tulong ng mga kawani ng CARD. Dito ay naipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay na dapat niyang matutunan sa pagninegosyo. Sir, pwede po ba kami makapagsimula kami ng produktong yan? Paano po kayo makakapagsimula ng produkto kung wala kami kapital? At dito ay nalaman din ni Maria na maaari pa pala niyang mas palaguin at palawakin pa ang kanyang negosyo sa tulong ng mga programang inaalok ng CARD. Ayan na si sir, nandiyan na. Ay, morning sir! Good morning po. Kaya naman, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon. Sir, pwede po ba ako mag-apply ng loan? Pwede po, sige, pagkatapos nito, pwede kang mag-apply, pupunta ako sa bahay niyo. Sige sir, salamat po. At agad naman itong tinugunan ng CARD at suportado din ng kanyang mabait, masipag, mapagmahal at higit sa lahat ay gwapong asawa. Good morning, Ma'am Maria. Ito na po ang iyong cheque. Pwede niyo pong i-cash out. Maraming salamat po. Welcome po, Ma'am. At dahil doon, ito ang naging daan para mas lalo pang lumaki at lumawak ang kabuhayan ni Maria at masayang-masaya na siya sa kanyang bagong negosyo. At dahil doon, dumami na rin ang kanyang mga tauhan. Yes, mga tauhan niya po yan. Sa stock room, ilalabas nyo. Tapos, isalansan nyo dun sa kabilang stock para lahat ng Nakakaintindihan ba tayo? Magagawa niyo ba yung aking sinasabi kanina? Okay po, ma'am. At dahil nga malaki na rin ang kanyang negosyo, hindi mapakali minsan si Maria dahil Medyo mataas kayo ng mga bills natin. Nag-inventory ako kanina. Ano kaya kung gawin natin yung solar
Try tayo mag-solar na. Para naman mabawas-bawasan yung mga bills natin dito, pati sa business natin. Solar sa bahay? O, pati dito sa business natin. Para naman makatulong din naman tayo sa ating mga kasama dito. Mas maganda yan. Ano sa tingin mo? Sige, kung anong ikakaganda ng kalagayan natin okay. Sige, tatry kong mag-apply doon. Sige, tawagan mo na si Sir. Sige. Hello, good morning po Tita Maria. Dahil maganda po ang credit performance nyo, na-approve na po ang loan nyo para sa home essential, paantay na lang po para sa deliver at installation. Salamat po. Hello, good morning. This is ABC Solar Company. This is Ka. How may I help you? Good day po. Mag-inquire lang po. Okay po. Ganito na lang po, mama. Pasend na lang po yung exact address nyo. Tapos, para kung sakali pong malapit na po yung agent namin, mabisita po kayo. At pasend na rin po ng details para makapag-send po kami ng quotation nyo. Okay po. Thank you po. Salamat po. Hello po, good morning po. Billing niyo po. Salamat po. Ay nako, ang taas naman ng electric bill ko. Ikaw hindi ka pumapasok? Mare, pasok kayo. Di ba rin ba? Mare, okay lang. Pasok kayo, Mare. Sige. Syempre, ganyan talaga pag mahal ka ng asawa mo. Nakasama ng ulan. Oh! Ang taas naman ng bill mo, Mare. Ay, ako nga din, Mari. Ang taas din ang bill ko. Ay nako, ganyan talaga. Nataas ang mga bilhin, nataas din ang electric bill. Lalo na ngayon, nadagdagan pang aircon at refrigerator ko doon sa tindahan. Teka lang, Mari. Parang may solusyon para dyan. Ano yun? Try mo kayo mag-loan ng yung solar home essential ba yun sa card bank? Oo, Mari, nag-inquire na ako. Ay, sabi, antayin ko na lang yung tawag ni ma'am para ma-deliver at ma-install. May idea. Nang umaga Saglit po, lang, Mari. Maria. Nandiyan na yata sila. Pasok po. Hello! Gandang umaga. Ito po yung kontrata nung sa installation, ma'am. Pasayin na lang po. Sige po. Aba, ang laki naman talaga pala ng natipid ko. Siguro mas maganda tong idagdag ko sa aking business. Dahil sa kagustuhan ni Maria na makatulong pa sa komunidad, ito ay nagtulak sa kanya para umisip at magbukas ulit ng panibagong negosyo. Dahil mataas ang demand ng produkto ng chicharon sa kanilang lugar, naisipan ni Maria na ito ang panibagong negosyo na kanyang itatayo. Sa bawat piraso, maayos na inihahanda ng kanyang mga tauhan ang kanyang produkto. Ito ay isa lamang sa mga sekreto na mayroon ang kanyang produkto para mapanatili ang quality at crispiness ng kanyang masarap na chicharon. At nang dahil dito, napalago ni Maria ang kanyang negosyo. At ang isa sa mga paraan na meron siya para maibenta ang kanyang produkto ay ang pagdi-deliver ng kanyang produkto sa ating mga sari-sari store. At ito ay isa sa mga serbisyo na mayroon si Maria kaakibat ng pagtangkilik sa kanyang produkto. At dahil tinangkilik ng mga tao ang kanyang produkto, nakita ni Maria ang mga mahahalagang bagay
sa kanyang negosyo na mas dapat niyang pagtuunan ng pansin. At isa na nga dito ang kakulangan niya sa manpower. Nang dahil dito, nagtakda si Maria ng isang pag-uusap kasama ang kanyang mga tauhan. Dito ay kanilang pag-uusapan kung paano magiging maayos at epektibo ang kanilang serbisyo simula sa produksyon ng kanyang produkto hanggang sa ito ay makaabot sa kanilang mga customer. Si Nay Maria ay nagsimula sa isang simple negosyo. Ngunit dahil sa sipag at talino, umangat siya hanggang maging mahusay na CEO ng sariling kumpanya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya nakalimot bumisita at personal na mangumusta sa bawat departamento. Isa-isa niyang kinakausap ang kanyang mga tauhan at binibigyan ng pabuya bilang pasasalamat sa kanilang maayos na serbisyo. Ipinapakita niya rin ang tamang paggamit ng mga resources at maingat na pagpili ng mga investment na hindi nakakasira sa kanila. So, good morning everyone. Kumusta naman po ang bawat isa? Sa ating marketing department, kumusta po ang promotion? Yan naman, maganda lang po yung ating tinatawag ng promotion kasi maganda yung ating nabuwang advertising kasi ay sinusuportahan nila tayo. Okay, how about naman po sa ating admin? Kumusta po yung ating mga supplies? Okay naman, pero kailangan natin magdagdag ng supplies at baka magkaroon tayo ng shortage at baka pwede magkaroon tayo ng budget para sa maintenance ng ating mga equipment. Okay, how about naman po sa ating department? Finance department. Sa ngayon po, okay naman pong nabigilin siya, patuloy naman po na tumataas ang business. Tsaka income. Okay po. How about naman po sa ating engineering department? Kumusta po ang status ng ating deadline ng isang branch? Ma'am, possible po na matapos po natin sa deadline at makapag-open din po tayo sa kalakasan ng ating seasonal production. Okay. How about naman po kay Sir sa ating HR? Kumusta po yung mga empleyado? Kailangan ba natin magdagdag? Yes, ma'am. Thank you po. So, as of now po, kailangan po natin mag-drag ng another employee because of our business. Kailangan po talaga natin mag-expand dahil nga sa demand ng ating mga clients. So, patuloy yung ating mga services na may ibigay sa ating mga member. Kaya nasa ganun po, nag-set po kami ng schedule para sa selection interview po natin. So, Miss Anne, ano Yes, po ma'am. ang schedule po natin ngayon at sa mga susunod pang Ma'am, may schedule po tayo para sa selection interview this coming Saturday po para sa mga new applicants. At ma'am, napasa ko na din po yung proposal investment sa green financing po. Okay po. So, dahil dyan, dahil maganda ang naging accomplishment natin ngayong taong ito, ako ay may masayang ianong sa inyo na hindi lamang 13-month pay ang ating matatanggap, kundi may additional cash gift po kayong matatanggap. At sa kabuuan, si Nay Maria ay leader na may malasakit, disiplina at tunay na pagpapahalaga sa kanyang mga tao at sa kapaligiran.